Ilang buwan pa lang sa pwesto, nag-resign na kaagad si Dr. Tony Liachon bilang DOH Special Advisor kasunod ng mga batikos sa kanya. Hirit ng doktor, sana man lang ay pinangtanggol siya ni Health Secretary Ted Herbosa. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. To assault your personality, your values as a person, your integrity, ay hindi titigil ito. So I might as well resign and then focus on the things that matter most. And also, nagbitiw na sa pwesto si Public Health Advocate Dr. Tony Liachon. Isang buwan pa lang mula nang italaga siya bilang Special Advisor for Non-Communicable Diseases ng Department of Health. Sumulat na siya kahapon kay Health Secretary Ted Herbosa at personal na mga dahilan niya ang nagtulak sa kanyang mag-resign. Ang resignation ni Dr. Liachon nangyari ilang araw lang matapos questionin ni dating DOH Secretary at ni Iloilo 1st District Congressman Janet Garin ang kwalifikasyon ni Liachon bilang Special Advisor ng DOH. I have here his CV. Alin po ba dito sa mga colorful na linalagay niya ay talagang kaakibat dun sa tinatawag natin na expertise na kailangan ng DOH? To me, it was an eye-opener and a lawmaker, a legislator question and branded me not as a public health expert. It's merely an assault to the personality of a person. Walang respect. Ang point ko, before they assault people, tingnan muna nila whether they are also capable. And it's very difficult to say, no? Meron nga tayong undersecretary, police pa nga Bukod sa pagiging Special Advisor ng National Task Force Against COVID-19 noong Administrasyong Duterte, naging direktor din si Liachon na PhilHealth noong 2016, kung kailan si Garin ang nakaupong DOH Secretary. I was with her. So paano ko mawawalan ng experience sa public health? Siyang Secretary of Health when I was there. Parang, ano ba to? It's crazy. Sagot ng mambabatas. Hindi naman po ibig sabihin noon na kapag ikaw ay nasa meeting ng board ng PhilHealth, public health expert ka na because PhilHealth is a health insurance. It's health financing. It is not public health. Isa rin si Liachon sa mga doktor na kumesyon sa kaligtasan ng Dengvaxia program ng gobyerno na si Garin ang isa sa mga nagpatupad bilang kalihim noon ng DOH. Pero giit ni Garin, hindi niya pinepersonal si Liachon. It's actually calling a spade. Kasi kung ano ang iyong expertise, dapat yun ang iyong i-preach. Ang masasabi ko lang, hindi naman po ibig sabihin na if somebody criticizes a program, aawayin natin. Kung tama naman ang criticism, we have to accept that. But there's a border Meron kasing delineation yan dun sa mga mali at yung sa mga kasinungalingan versus facts, no? Sabi naman ni Liachon, sana hindi napensahan man lang siya ni Secretary Herbosa kay Garin. Kasi kasama ko siya for how many years Dapat man lang diniscuss. Excuse me, alam mo, sa totoo lang pasensya ka na Dr. Liachon. Tama lang na nag-resign ka. Dami mong hanas Kasi ganito ang nangyari Siyempre, budget deliberation, nandun yung DOH na secretary, tinanong ng kongresista, yung babae, at ang tinatanong niya, ano ba ang classification nito ni Dr. Liachon na para maging special advisor nyo? Ang sinasabi nito, hindi daw siya man lang pinagtanggol ng secretary. Okay? At sinasabi niya, dati nga akong PhilHealth director something like that. Siya yung PhilHealth pinakanamuno sa PhilHealth. Nakasama pa daw nung kongresista na yon. Ang sa akin, ganito lang kasimple. If you cannot take the fire, leave the oven. Labo, ano? Hindi, di ba? Simple lang naman Apaka-arte mo naman. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Which is tama naman yung ginawa niya. Umalis siya. Kaya palakpakan. Sabi nung isa dito di ba ikaw bumabatikos ka din naman noon sa DOH? Binabatikos mo rin naman. Bakit ngayon nung ikaw na binabatikos, para nagpusong mamungka? Alam mo yun? Nag-inarte ka. Hindi, pasensya na po pero naartihan kasi ko Kung yung ganun lang, bigla ka na, hindi ka naman, una-una yung kongresista, hindi ka naman sinabihan na mag-resign ka na, tanggalin. At they do not have
any power over the secretary na sabihin do sa secretary, tanggalin mo yan. Yung totoo, hindi nila kaya yun. Hindi nila yun kayang gawin. Kasi una-una, hindi naman sila ang appointing power. Walang iba kung hindi ang presidente. Ngayon, hindi ko sure kasi kung appointment yung nakuha niya or hinire lang siya ng DOH secretary. Whatsoever, hindi naman pwedeng diktahan ng kongresista yung secretary na tanggalin ka. Okay? Ngayon, hindi rin naman pwedeng diktahan ng secretary yung kongresista para wag kang batikusin. Wag kang masyadong pusong mamon. Kung ikaw ay pusong mamon, lumayas ka na dyan sa gobyerno. Ganun lang kasimple. Dahil kung ikaw ay parte ng gobyerno, hindi ka dapat balat sibuyas, hindi ka dapat pusong mamon. Ang lakas mo makabatikos nung panahon ng Pangulong Duterte, dami mo sinasabi. Di totoo, di ba? Dami niya sinasabi tungkol sa health secretary. Alam mo naman pala kalayaan yun eh. O ngayon, may patampo-tampo ka pa, hindi ka pinagtanggol ng secretary. Ano ka bata? Kailangan ka pang ipagtanggol? Kung talagang sa tingin mo, meron kang magagawa para sa bayan mo. Kung sa tingin mo, meron ka talagang wala kang pakialam sa sasabihin ng iba, basta ako makakatulong ako sa bayan ko. Panindigan mo. Hindi yung, there are other more important things in life. Get that shit out. Diba? Ang daming hanas eh. Layas na lang kung ayaw mo mabatikos. Layas ka na lang. Ginawa mo rin naman mambatikos dati eh. Diba? Layas ka na lang. Nag-resign ka naman na, diba? O di palakpakan. Hindi pwede yan sa kaya nga, eto na nga lang sa social media na nga lang eh. Alam mo, sa social media, bawal lang iyakin.